A day in my life as home-based caregiver. Hi! Shalom sa inyo. Ako si Mady Guzman. So, for today's video ay samahan niyo ako na i-share sa inyo ang isang maikling kwento ng aking buhay. Isa akong home-based caregiver dito sa bansang Israel, pero for today's video ay hindi yan ang i-share ko sa inyo. Hayaan niyo ako na mag-share sa inyo ng kaunting kwento sa aking buhay. Ayun na nga, habang ako ay nagbabalat ng prutas, ilang araw ko na din kasi itong ginagawa, pero iba yung lungkot ko ngayong araw or sa mga oras na to. Habang ako ay nagbabalat ng prutas ay napakadaming nagbalik tanaw sa aking isipan at sa aking puso. Unahin natin sa aking pagkabata. Yung mga nakakakilala sa akin na tunay, alam yung kwento ko. Isa na dun yung kapatid ko, syempre yung pamilya ko, yung nanay ko, syempre yung tita ko. Malaki kasi yung ambag ng tita ko sa buhay ko din. So, umpisahan natin. Simula na ako ay bata pa. Natuto akong magtinda ng chicharon sa tulong ng aking lola nung ako ay grade 4. Kapag Biyernes ng madaling araw, yung papalapasok na ang Sabado, nagbibiyahe na kami ng lola ko sa Pampanga o kaya sa Valenzuela. Nakatapos ako ng pag-aaral sa tulong ng madaming rackets. So, baka tanungin nyo bakit walang suporta ng magulang. Madami kasi kami magkakapatid. So, natuto akong maagang dumiskarte sa buhay kasi marami kami. Siyempre, nung mga panahon na yon is mahirap din naman talaga yung buhay. Natuto ako na maging independent. Tapos, pag Sabado at Linggo, nagtitinda ako ng chicharon. Ang pasok ko lang naman ay Lunes hanggang Biyernes, kaya nakakasama ako. Dumating na yung araw na nakapag high school ako. Ang pasok ko ay hanggang 2:00 lang ng tanghali. After nun, ang dami ko ng racket na napapasok. Dito napapasok yung tulong ng tita ko sa akin. Tulungan niya ako na mag-alaga ng anak niya, magbantay ng tindahan niya, pero may bayad yun. Binabayaran niya ako kasi nga alam niya na kailangan ko ng pambaon. Tapos yung isa ko naman tita, nagpaparipak siya ng macaroni, may bayad din yun. So nakakaipon ako ng pambaon ko, nakakaraos ako sa aking pag-aaral. Tapos may time na nagtitinda ako sa palengke. Hindi naman araw-araw yon. Kapag talagang malakasan lang, kapitbahay lang namin yung may-ari, pinapa-sideline niya ako. Libre uwi din, libre pamasahe kasi katapat bahay lang. Maganda din yung kita. Hindi siya araw-araw pero maganda. Tapos ito yung pinaka naaalala ko sa mga oras na to. Yung time na yung ate ko may pwesto siya sa palengke. Binibigyan din niya ako ng sideline. Yung spring na notebook, tinatahi ko yun. Minsan inaabot ako ng 1:00, 1:30 kasi ting magpapasukan lang tong racket na to kasi nga bilihan ng gamit sa eskwela. Binibigyan niya ako ng racket. Syempre nung panahon na yun, dekada na yung nakalipas. Napakahalaga ng piso. Ang bayad lang ng isang notebook is 50 sentimo. Syempre namumuhunan lang din yung ate ko. Tinatyaga akong manahin ng notebook hanggang inaabot ako ng 11:00, 1:00, 2:00 ng madaling araw kasi peak season lang naman. Hindi naman siya araw-araw or buwan-buwan. Inaabutan lang ako ng tito ko ng kape para makapagkape ako. So, ma-sideline din kami ng tita ko sa pananahin ng mga, yung ginagamit sa mga tahi. Diba, yung may mga ribbon-ribbon, tatahiin mo lang ng kaunti, lalagyan ng botones. So, ma-sideline din kami ng ganyan. Sa mga tuwid,
nakatapos ako ng pag-aaral sa sariling sikap lang. Kasi nga madami kami, mahirap lang yung buhay namin. Alam naman yun ng mga taong malalapit sa amin. Fast forward na, nakapag-college. Titinda ako ng chicharon pa din. Party pa rin yun ng buhay ko, Sabado at Linggo. Nagkaroon ako ng sideline sa burger machine. Tapos, nawala yung tatay ko. Stop na ako sa pag-aaral. Dumating na yung time na nagkaroon ako ng asawa. Tapos, syempre, nagkaanak kami. Kasi pag yung asawa ko sa hanap buhay, hindi naman niya kami pinababayaan. Pero syempre, dahil bata pa lang ako, namulat na ako sa diskarte. Nung lumaki-laki yung anak ko, 3 taon, nag-aral akong maglala. Yung handmade siya na bag or sambalilo, ganon. Dumadayo pa kami nung bilas ko sa isipag namin para turuan kami. Natuto naman kami at naalala ko nga sa pagtsatsaga namin nung bilas ko na pumunta dun sa hipag namin, nalaglag pa yung anak niya sa irrigation dahil sa pagtutok namin sa paglala. Pero mababaw lang naman yung irrigation. So, tsaga lang sa buhay. Tapos ayun, taon din akong lumala. Hanggang sa binabawalan na ako ng asawa ko na maglala kasi gabi na. Pero syempre minsan konti na lang, ilang ikot na lang matatapos na. Natyaga ko yun. Tapos nawala ng lala. Kasi minsan may bagyo. Nawala ng lala. Nag-aral akong manahi. Natuto akong manahi. Kaya lang, hindi ko natagalan kasi lagi akong nare-rejectan. Tapos nag-decide na ako na mamasukan sa pabrika. Taon ang inabot na makapagtrabaho ako sa pabrika. Dumating sa point na meron kaming goal ng asawa ko. Yung bahay, naging tulugan ko na lang kasi ang duty ko 6 to 6 ng gabi or kaya 6 to 6 ng umaga hanggang gabi or 6 p.m. to 6 a.m. Meron kasi kaming goal. Natupad naman namin yun. Tapos, dumating yung time na pag-abroad ako. Wala na lang akong may share ng mga picture sa inyo. Nagtinda na rin ako dito sa bansang Israel ng chicharon, ng mga paninda na skincare, mga ganun, bra, panty. Pero dumating yung time na masyadong mahal na ang bayad sa DHL. In-stop ko na din. Back na nga tayo dito sa aking pagbabalat ng gulay ay ng prutas. Ang daming umabalik sa aking isipan. Ang layo-layo na pala ng dating ako. Malungkot yung puso ko kasi sa hindi may ipaliwanag na dahilan. Pero sa kabila nun, naiibsan yung saya. Kasi nasasabi ko na ang layo ko na pala dun sa dating. Namulat ako sa hirap ng buhay. Namulat ako na kailangan magsumikip ka. Kailangan dumiskarte ka. Huwag kang aasa. Huwag kang maghihintay dito sa abroad. Kung may pagkakataon na mag-part-time, magpa-part-time ako. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ayokong magtagal dito. Gusto ko na makaipon, makauwi. Ayokong sayangin yung pagkakataon na dumadating. Nagpa-part-time ako, nag-iipon kahit pa paano. Layo ko na pala na dati 50 centimos lang yung kinikita ko sa pagpupuyat. Pero
hindi naman totally 50 lang. I mean, 50 yung bayad sa isang notebook. Pero ngayon, oras ang laki ng kita ko. Kumpara dun sa kinikita ko dati. Alam nyo ba yung pakiramdam na pag naaalala mo yung pagkabata mo, pag naaalala mo yung lahat ng hirap na pinagdaanan mo, isa lang yung masasabi mo sa isipan mo na ayoko maranasan to ng anak ko. Sa mga oras na to, dumadaw po sa isip ko kung ano man yung pinagdaanan ko, hanggat kaya ko may magagawa, hindi ko mapaparana sa anak ko yun. Hindi naman kami hirap na hirap sa buhay namin kasi masipag yung asawa ko maghanap buhay. Nabubuhay naman kami sa pamamasada, sa pagko-construction niya. Kaya lang syempre, may dumating na oportunidad na makapag-ibang bansa ka, makarating dito sa bansang Israel sa tulong ng mga taong tumulong. Pero syempre, bilang isang ina, alam ko yung hirap na inabot ko. Kaya gusto ko magawa ko lahat ng part ko para hindi ko maparana sa anak ko yun. Yung hindi lang ako aasa sa asawa ko sa kaya niyang gawin. Yung hanggat may maaari magagawa, tulungan ko yung asawa ko. Pag naaalala ko yung mga nakaraan ko, yung pagkabuhay ko sa pagkabata ko, tumutulo yung luha ko. Kasi nasasabi ko na hindi pa nararanasan ng anak ko yung hirap. At ayokong maranasan niya yun. Kasi iba yung henerasyon ko sa henerasyon niya. So, ayun lang. Mahirap yung nasa malayo. Pero syempre, sa buhay, kailangan natin ng pagtitiis sa sakripisyo. So, na-share ko lang sa inyo. Kasi, sa mga oras na to, umiiyak ako at naaalala ko lahat. So, yun lang yung maikling kwento ng aking buhay. Sa mga taong nakakakilala sa akin, alam nila yung kwento ng buhay ko. Paano? Hanggang sa susunod. Lihitrot!